Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po talaga mga minamahal, as we expect, madami ding kahit papaano ang medyo hindi papabor sa opinion, dito nga po sa sinasabi, 'di ba, ng ating panibagong Senate President. Lalo pat 'di ba, sa bansang Pilipinas, hindi talaga naiiwasan yang idolize mo si ganyan, iniidolo mo si ganyan, yung may mga pagka-die hard. Kung kaya't yung ibang mga DDS ngayon, tinitira itong si Tito Sotto. Well, a typical, 'di ba? Typical type of DDS, wala talagang ibang ginawa kundi manira ng puri ng iba kahit tama naman ang ginagawa. So ngayon, isa po sa pinupunteriya nila itong si Tito Sotto, na kesyo bias daw. Kasi kung akong tatanungin, meron bang bias, 'di ba, na yung kanyang kapwa senador ay iniimbestigahan, tinatanong? 'Di ba, hindi mo masasabing bias 'yun eh. Ang bias yung kagaya ni Senator Dante Marcoleta na walang ibang ginawa kundi pagtakpan ang kanyang kaalyado. 'Yun yung literal na masasabi nating bias. O tingnan ninyo, nung ni-reveal ni Diskaya na mayroong mga senador daw, mayroon daw mga kongresista na involved dito sa flood control anomalies. Pero nung binanggit yung taon, 'di ba, 2022 lang pataas. Di ba naging top contractor ang mga Diskaya panahon ng 2016? 'Di ba doon sila unang nakapasok sa government? Uulitin ko ha, iba po yung taon ng 2012. 2012 nag-apply sila bilang contractor ng government sa panahon ng administrasyon ng Aquino. Pero hindi sila kinuha. 'Di ba? Gets naman ninyo 'yun, 'di ba? Kagaya ng sinasabi ni Bato na dapat imbestigahan din daw yung panahon ni Pinoy, ganyan-ganyan pa siyang nalalaman. So, sinabi at inamin din ng mga Diskaya, 2012 sila nag-apply. Pero hindi sila nakapasok sa bidding. Nanalo sila taong 2016. Diba? So, malinaw. Ngayon, nung ni-reveal ni Senator Dante Marcoleta, ng mga Diskaya, na mayroong mga congressman na involved dito, ang pinangalanan lang taong 2022. At yung mga baguhang kongresista, mapapaisip ka, paano nasangkot itong taong to, kakapasok pa lamang nito sa politika at kakapanalo pa lamang. So doon, 'di ba, medyo tagilid na itong si Senator Dante Marcoleta, hindi man lang niya tinanong na bakit walang 2016 onwards, puro lang 2022 at karamihan pa sa mga binanggit na mga kongresista ay yung mga pumirma dito nga po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Anyway, ngayon na natanggal na, nagpalit na ng panibagong liderato, panibagong Senate President, 'di ba? Diyan nga po sa Senado. Itong si Tito Sotto, tinitira na naman nila na kesyo bias daw. Come on, paano magiging bias ang isang tao na iniimbestigahan lahat? 'Di ba? So anyway, ito, mayroong sinabi itong si Tito Sotto. Okay, basahin natin mga minamahal. Sabi dito, hindi ko pagtatakpan mga senador sa Ghost Project. Dapat lang. Dapat sana ganito yung naging motto. 'Di ba, ni Senator Dante Marcoleta na walang ipagtatanggol, walang pagtatakpan. Dapat pantay-pantay. Hindi bias. Ang pangit naman nun, 'di ba, na as a public servant, yung meron kang pinapaniga na hindi naman dapat. 'Di ba dapat yung yung paglilingkod mo nakatuon sa mamamayang Pilipino kasi kami yung nagpapasweldo sa iyo. 'Di ba, hindi naman yung mga political allies mo. Nilagay ka nga dyan para pagtrabahuan kami. You are a public servant. You are meant to serve the public. Hindi para lang sa kung sinong politiko lang yung gusto mo ipagtanggol dahil kaibigan mo si ganito. Hindi dapat ganon. So ngayon, sabi dito ni Tito Sotto, basahin natin ipinagtanggol ni Senate President, binabasa ko mga minamahal, according to Abante News, ipinagtanggol ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal dahil maakusahan umano siyang pinagtatakpan ng mga senador kapag ipinatigil ito. Ang hakbang ni Sotto ay bunsod ng mga kahilingan na itigil daw ang investigasyon sa Senado dahil binuo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission for Infrastructure. Mga minamahal, although maganda naman yung Executive Order number 94 na Independent Commission for Infrastructure, lalo pat yung mga yung mag-iimbestiga doon, 'di ba? Ang iba former Supreme Court Justice Associate, 'di ba? Maganda naman, pero much better na tingnan din natin kung paano mag-roll on
'Di ba mga minamahal, ang Senate and paano din umikot ang investigasyon ng House of Representatives? Kasi sa nakikita natin, 'di ba, nagtitirahan yung dalawa. Kapag may investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, ang tinitira yung mga kongresista. Ito namang mga kongresista ang tinitira ang Senado. So mas maganda pa din na nakikita natin, 'di ba, kung paano mag-roll ang dalawang liderato, yung Senate at yung lower chamber. And beside pa doon, mas maganda din na mayroong independent commission, yung walang biases. Kasi dito nga, sabi ko nga sa inyo, sa kabila, may hugas kamay sila. Diba? Katulad ni Jinggoy, for example, ni Senator Joel Villanueva, nung na-named up yung pangalan nila, hugas kamay sila. Hindi, wala kaming kinalaman dyan. Pero eventually, nakikita natin na meron silang picture with a district engineer na sangkot sa anomalya. And then dito din naman sa lower chamber, ganun din. Hugas kamay sila, tapos ang bato sa Senado. So at the end of the day, mas magandang tingnan natin yung role, 'di ba, ng dalawang nag-iimbestiga, and beside yung investigation ng ating presidente, yung kanyang executive order. Kasi maganda yun mga minamahal, legislative tapos executive nagtutulungan. Maganda yun, and supportado pa nga ito ni Senator Kiko Pangilinan. And besides sa mga nagsasabi na wala daw pong pangil, itong Executive Order 94, nagkakamali kayo. Dahil, as far as I know, meron pong Executive Order na subpoena power. So, what is subpoena power? Yung subpoena power, mga minamahal, hindi pwedeng humindi. Yung mga testigong na iimbestigahan. Kunyari, for example, si Alicia. Sasabihin, no, Alicia, kailangan kang pumunta dito. Kasi pinapatawag ka, ikaw daw ay sangkot sa ganito-ganyan. So, hindi ko pwedeng sabihin na, ay hindi. Kasi executive order lang naman yan. Ang may karapatan dyan yung Senate. Ang may karapatan dyan yung lower chamber. Hindi pwede ako magsabi ng ganon. Kasi meron siyang subpoena power. Which is, hindi pwedeng humindi. Pupunta at pupunta talaga ako. So, kapag napatunayan na meron akong kasalanan, pwede akong kasuhan ng plunder. Diba? Pwede akong kasuhan ng kung ano pa mang maikakaso sa akin. So, ngayon, yung kagandahan dito, sa Executive Order 94 ni President Bongbong Marcos, malalaman natin yung difference. Diba ng investigation dito sa Senate and an investigation dito sa lower chamber. Pero hindi ibig sabihin na meron ng independent commission ay hindi na magpapatuloy ang investigasyon sa Senado. Mas maganda yung Senate President mismo mag-imbestiga sa kapwa niya mga senador nang malaman natin kung talagang habang malinis ang mga nandyan sa loob ng Senado. Alam nyo ba, recently, yung image ng Senado bumaba. Yeah, according to the survey. And yung image ng House of Representatives tumaas for the first time in the history. Lagapak ang Senate, nag-up ang lower chamber. Bakit? Kasi tingnan ninyo yung issue sa budget insertion. Diba ni Senate President Chis Escudero before? 142 billion, if I am not mistaken, budget insertion. And kung tatanungin natin, saan napunta? Diba? Saan napunta? Pinag-divide, saan napunta? May pinakamalaking budget insertion dyan, si Joel Villanueva, allegedly. Pero makikita nyo, binabaha pa din ang lalawigan ng Bulacan. Tapos may magsasabi, hindi kasi yung pinuntahan ng presidente natin, yung Ghost Project na yun, galing yan sa National Expenditure Program. Even pa na nanggaling yan sa NEP. The fact na hindi lang yung pinuntahan ni PBBM ang may Ghost Project at binabaha, buong Bulacan. Diba? Tapos yun, nagmamalinis kayo. My God. Alright, continue tayo. Sabi dito, madaling sabihin na yun, lalo na yung mga kontra sa amin, totoo. Napakadaling sabihin na yun, dapat itigil na yan, ganyan-ganyan. Kasi mayroon silang pinagtatakpan eh. Kaya tama yung desisyon ng ating Senate President na even na mayroong independent commission, mag-imbestiga pa din ang Senado. Diba? So, madaling sabihin yun, lalo na yung mga kontra sa amin. Pero anong ibig sabihin yun? Sabihin, pagtakpan namin mga kasama namin, huwag kaming maghiring, ganun ba gusto nila? Ganon yung magiging labas kapag hindi na ituloy ni Senate President Tito Soto ang investigation patungkol nga po sa flood control anomalies sa kapwa niya mga senador. Diba? Actually, yung mga nagpo-push lang naman dyan na itigil is yung mga kapwa din naman nila senador eh. Yung nagpo-push na itigil ang investigation sa Senate, yung mga kapwa senador lang din naman nila nagpo-push to niyan kasi ayaw nilang mabisto yung mga ginagawa nilang katarantaduhan sa kaban ng bayan. Kasi kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot, 'di ba?
Alright, continue tayo. Di ba sasabihin ng iba, nako, pinagtatakpan ng mga kasama kaya ayaw ng hearing. Aniya, mas mabuti yung pagpatuloy ang investigasyon ng Senado para naman makapagsalita ka ng ibang mga senador na isinasangkot sa mga ghost flood control projects. Exactly. So matatandaan sa hearing ng House Infra Committee, isiniwalat ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nabigyan ng 30% kickback sina Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva sa flood control projects sa Bulacan. Mariin naman itong itinanggi ng dalawang senador. Mga minamahal, hindi naman sa pagiging bias. Wala naman atang tao na aamin sa kanyang pagnanakaw. Kasi pag umamin yan, hindi na maghihiring. Di ba? Automatic kulong agad. Di ba? Pero mayroong nakitang mga screenshots. Mayroon pa ngang CCTV. Di ba? Ng WJ, di ba? Itong si Mina pumunta sa Senado, dala ang 30% kickback. Ngayon, kailangan natin subaybayan. Diba? Itong i-reveal ni Senator Panfilo Lacson, diba? Kung meron, kung mag-hearing ba next other day, diba? Kailangan pa-attend itong si Mina. Nang sa ganun, malaman natin sa first-hand information mismo. Diba? First-hand na tao. Na ito, ganito yung nangyari, pumunta ako, ganyan-ganyan. Diba? Kasi, although meron ng video sa CCTV, pero mas maganda pa rin na nagsasalita yung taong pumunta doon mismo. Diba? So, para sa akin, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Kaya tingnan ninyo, merong dalawang senador, hindi na lang natin pangalanan. Yung kanilang movement, halatang guilty. Halatang mukhang sila na nga. Pero hindi natin sinasabing sila na nga. Kasi antayin natin yung salitang, panindigan natin yung innocent until proven guilty. Kasi dadaan sa hearing, isasabak yan sila. Diba? Mga minamahal? Alright, sabi pa dito, binanggit pa ni Soto na utang na loob niya sa majority bloc ang pagluklok bilang Senate President dahil nais mabago niya ang imahe ng Senado kaya hindi niya bibiguin ang mga ito. To be exact, kaya nga siya inilik eh. 'Di ba? Para tulungan na mabago ang image ng Senate kasi nasa ngayon, downfall era ang Senado. Ang dami kasing anomalya. 'Di ba? So nakakalungkot na ang Senado ay napapagbintangan ng kung ano-ano. May problema sa COMELEC, may problema sa DPWH, kaya ayaw natin yon. Iyang mga dahilan, siguro, ng aming kasama, kaya gusto namin ng pagbabago. Kaya hindi dapat pwedeng putulin ang hearing. 'Di ba? Na magtutukoy at magdadala sa atin sa katotohanan. Maging accountable. 'Di ba? Yung mga involved, kung meron man na mga senador sa pangyayaring ito. Lalo pat pera ng taong bayan ang nakasalalay dyan. Kaya diba, magtatanong kayo, alam niyo yung tinatawag na open secret? Alam na natin na mayroong korupsyon. Hindi lang, nasanay na lang tayo. Kasi taon-taon, ganun yung nangyayari. Kaya nga open secret eh. So, makikita ninyo, ay, Nima, baka na naman, nasa napunta yung ganitong budget? Diba, may nilagay na placard dun. Tapos, ganito yung proyekto, target date. Ba't ganun pa din, binabaha pa din? Automatic na. May korupsyon. Diba? At saka yung sinasabi ng iba na, alam nga naman kausapin ko yung DPWH dyan. Hindi ganun yung forms of corruption, mga minamahal. Kunyari, ako senador. Hindi naman ako pwedeng rumekta, pumunta sa DPWH, sasabihin ko na ito yung kunin mong construction na company. Diba? Ito yung kunin mong district engineer. Hindi ganun iikot ng korupsyon. Pwede akong magpadaan sa second, third, fourth, fifth person para walang maiwang trace. O diba? Kunyari, si Mima, senador. Tapos gusto kong makuhang contractor itong kaibigan ko. Hindi ko naman pwedeng puntahan ang DPWH at sabihin na ito yung kunin ninyo. Pwede bang magpadaan ako ng isang tao, i-message si ganito, hanggang sa maubusan ng trace sa akin. Ganon. Diba? Kaya huwag nyo kaming niloloko na, hindi ko nga yung kilala eh. Pero sa picture, makikita ninyo, nagsama-sama sila. Diba? Nakakaloka. Nakakatawa. Para bang niloloko ninyo, harap-harapan ang mamamayang Pilipino. So, alright. Yun po, mga minamahal. Yes. Yeah, it's me again. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Binabasa ko yung mga comments ninyo, ha? So, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. I-comment ninyo kung ano yung masasabi nyo dito and i-like nyo yung video. So,
Yun lamang po, ingat mga kababayan. So by the way, I'm on my vacation ha. So sana kayo din, 'di ba? So ingat mga kababayan.